Mga boss, ito na po ni-reborn natin, yung para pumasok ang piston. Ito yung piston, so ayan na mga boss, bumubungad na mga boss. Ayun, bumubungad na yan. Bumubungad na. Bumubungad na yan. Ayun, tapos bumubungad na yan. Pagkatapos, makinis na yan mga boss. Ayan, sobra na kinis yan. Ngayon, para mapinis natin mabuti ito mga boss, ganito lang ang style natin mga boss. Isang tubo na natalihan ng liha. Ayan, may mga sobrang liha pa nga. Inipit natin sa chuck yung tubo. Tinalihan ng liha. Dahil wala naman tayong panghoning na ganyang kaliit ganyang kapayat Ayan, ipapasok lang ng ganyan yan mga boss. Ayan. Pagkatapos, papaanda rin habang hawak-hawak ito. Yan. Habang hawak-hawak yan, papaanda rin. Tapos ginaganyan-ganyan. Ngunit, habang ginagawa yon ay imo-monitor. Baka lumuwag po yung piston natin. Yan. Yun lang po mga boss. I-video ko po ulit sa inyo yan. Pagka finish na po. Pagka swabin na po yung piston sa loob na cylinder head, ay i-video ko po uli para ipakita ko sa inyo yung final na finish po ng cylinder na ito. Ayan lang po, pansamantala, binigyan ko lang kayo ng technique na pwedeng mag-ipit ng tubo sa chuck. Pagkatapos habang umaandar ang chuck, ay ipinapasok-pasok lang natin to atras sa bante. Ayan po. Yan, para kuminis po lalo yung loob. Pero bago gawin yun, kinakailangan talaga medyo pumapasok na yung piston. Para konti na lang yung lilihain. Katulad yan mga boss, halos konti na lang yung halos pumapasok na yung piston, konti na lang ang lilihain natin dyan mga boss. Kaya mape-perfect natin ito. Tignan nyo, pati sa kabila, perfect ang pagkakabor niyan. Pati sa kabila, ganun din, kung ano yung laki ng pumapasok. Kung ano yung laki ng pumapasok, ganun din po. Kaya ibig sabihin, perfect na perfect po yung butas ng cylinder natin. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.